morning guys, this is Roms Din TV Vlog etc. And today pupunta kami sa Kalinawan Cave, Tanay, Rizal. Ang entrance fee is 70 pesos per head. Ang tourist guide is 200 pesos. At ang parking fee is 20 pesos. Matagal hindi ako nagkasya dyan. Kaya tara na, let's go! Pinahinta na lang namin. May tutulungan kayo para may pasok. Ganda daw niya. Ba, presko sa ilalim mo. Electric fan. Presko. Retired ni sir. Anong talaga? Pang-minero. Pang-minero. Engineer. Diba, parang ito mag-video. Kung babadyo sa may flat na early. Kasama ka. Wala pa. Wala na sila. Alam ko may panito dito. Naging kaibigan mo na. Presko siya oh. Malay mo yung mausap. Pwede magpapicture mo na dito habang maliwanag? Pipicturean po ata tayo lahat pababa. Oo, para habang maliwanag. Sobrang dilim na. Huwag kayong magkagulo, lahat po mapipicturean kasi perfect to eh. Okay. Punta po sa flat na ano na dark. May flat pa na lugar? Pang-minero. Tating mo po kayo. Mag-break kayo dun sa mga tour guys. So, ay? Philippine is my nation. You are my inspiration. Wow! Okay. So, bali, I'm with my co-tour guys. So, they are from the University of Rizal System. May mga OJT po natin, no? So, while ako naman po local tour guide here in Kalinawan. So, bali, I'm with my co-tour guys. So, they are from the University of Rizal System. May mga OJT po natin, no? So, here in Kalinawan. So, my name is Jack Victor and si Mary. So, welcome to Kalinawan Cave. So, i-explore po natin yung 5 layers ni Kalinawan Cave. Pero ang i-explore po muna natin ay ang first and second layer. So, at the end of the second level, we're going to discuss about the remaining layers, yung tatlo po. So, yung third, fourth, fifth, kasi optional po siya. So, pag-usapan muna natin yung mauunang dalawa. So, in here, in our first layer, as you can see naman po, there's still a light kasi gwapo ng butas. Natural po yung liwanag niyan, no? Walang halong artificial. And then, malawak yung area, flat, and then mataas yung ceiling. And of course, given na po dyan may encounter natin yung lahat naman po halos rock formations. Yung ahas. No, actually, ang mga ahas po ay territorial animal. So, wag po kayo tayo matakot kasi yung mga nagdaang araw, di ba, ang haba po ng holidays, tapos weekends, continuous po yung flow ng tao. So, ang nangyari po niya, nabubulabog po sila kasi nga territorial sila. So, the more na maraming turista pumapasok, sila po ay hindi lalabas. Yan, takot muna sila sa tao. Yan, so, relax lang. Yan. And then, syempre po, pagdating natin ng second level, kabaliktaran na po yung ating mga experience base dito sa ating first layer. Doon po, your visibility, mababa yung ceiling at ano pa ba? Medyo makipot na yung daraanan natin. But don't worry, kita pa naman po tayo doon. So, kaya po kayo may mga suot na hard hat is because kailangan natin ng protections ninyo. Kasi baka mamaya mauntog tayo doon, may mababang ceiling. At least, hindi masyakit. Okay? So, po. Kasya ba ako doon? Yes, of course. Si Sir na kasya doon. Yan. So, pipilitin natin pag kasya yun si Sir. Kinabahan. I love you, ma'am. Kanina ka pa nakasmile sa akin. Kung masabing kompleto yung tip mo. Okay, so bali ganun po. So, maglalakad po muna tayo. Yung lahat po ng area na madadaanan natin na maganda na yung spot, magpipicture po tayo. And also, I'm going to give you a chance na magpicture kung solo ba kayo, partner ba kayo, family ba kayo, dun sa ibang part. Ano po? So, pila po muna tayo. Mauuna ako, maglalakad na po tayo. Okay? Question ako. Ano po? Kayo ba hindi mag-ahal? Okay lang, ma'am. Kabisado na namin. Sa'yo na sila nauntog. Tama naman yun, ma'am. Okay, tingin muna tayo dito. Tingnan nyo to. Ito po. Alin yan? Yan. Nakita niyo po, di ba? Nakita din namin. Bato po siya, rock formation, optical illusion ang tawag dyan. Meron siyang mata, ilong, at bibig. Para siyang skull. Oo nga. Galing. Taray, naglo-load, may signal. So, meron pang isa dito sa taas.
Kaya lang, hindi nyo pa siya po makikita. Kailangan muna natin bumaba. Okay, so una po ako, excuse me, tapos pila po tayo. Excuse you. Lalakad. Po tayo, lakad po tayo doon, pila ulit. Ganda ng kuweba. Sige po. Huwag yung kalak. Yes po, yes sila. Kalak Actually, ang Jezebel po, madalas na isa na Ano ito nilagyan mo? lalagyan ko siya ng lona para makapaglagay ng water. Kasi ang Kalinawan cave po ay classified as dry cave. So talagang wala siyang tubig. Forward po ng konti, medyo stop yung traffic. Ayan. Good question na. When the earth is at young age pa siguro, hanggang pa tayo sa kalagatan. Kasi ang hirap pumabuo na ganito kalaking rock formation without water. Diba po? So baka po, nung bata pa yung earth, ito po ay nasa ilalim pa ng karagatan. Picture po tayo. Okay, sige. Alam pa ba natin yung mga katawagan sa kanila? Siyempre, hindi naman natin normal na pag-uusapan yan. So this time po, i-discuss ko sa inyo yung about sa mga rock formations at yung mga variations po nila. Okay, paano sila nagpo-form, saan po sila nakikita. Okay, so tingin po lahat tayo sa taas. So may makikita kayong batong nakauslay dyan. Ang tawag po sa kanilang mga rock formation ay stalactites. Okay, so it comes from the moisture of the stones kapag tag-ulan at saka pag taglamig, ito po yung nagpo-produce ng moisture. And the water has it contains mineral po yung tinatawag na calcite. So kapag pumatak yung tubig, yung mga naiiwang particles po doon, so yung may calcite, may mineral, yun po yung tumitigas at pagdating ng mahabang panahon, ito ay nagiging bato. Okay? Si stalactite yun. Ngayon, kapag yung water nag-drop na po or pumatak na sa lupa, it will become another rock formation as well. So, tinatawag naman natin stalagmite. So, another rock formation. Yan. Alam niyo po ba na according sa research, in every 10 centimeters of rock formation, it takes 190,000 years. With this kind of cave po, kasi dry cave po siya. Unlike with the cave, those caves with waters po like in Malawan, hindi pa ako parating, pero naririnig ko lang. So, iba din yung ata, sir, bawal hawakan. Alden. Ayun nga. So, kapag nakakita po tayo ng mga crystals like this po, bawal po natin hawakan. Kasi we have acids po. So, yung pong mga mineral na yan ay mamamatay because of our acids. And then, syempre, yung mga rock formations na yan, given po na meron po yan silang crystals. Kung minsan, hindi lang sobrang dami or sobrang kapal, pero meron pa rin po. So, ang mga bato po na nakikita natin dito ay lahat po ay buhay. Continuous yung growth. So, ang pwede lang po natin kapitan ay yung mga bato na talagang totally walang crystals, like yung mga pader. Pero, para mas safe po, huwag na lang din po tayo kumapit. Ayan, pwede natin sila kapitan. Wala yan, mineral sila. Yan. So, yung nakita natin mga kumikina, ayan po yung mga glitters lang. Ayan. Bakit nagkaroon ng glitters? Because of filming inside the cave. Ayan. They put they applied some arts para makapag-bring ng effects during shooting po. Ayan. Ito po ang Hatoria na Encantadia kasi. Ayan. Anong itsura ng bato na buhay? Ayan. Ganyan po. Pag ginawakan po natin sila, malamig. Unlike po sa mga typical stones, yung mga patay na, yung mga bato lang sa paligid, hindi po sila mainit, tapos iba po yung makikita yung texture. Kaya po sila malamig, meron po silang water sa katawan. Yun yung kapag nagpuproduce na sila ng moist, yun po yung nagpumagal. So sa mga shooting po, ito yung mas madalas na pag-shootingan kasi nga dito po yung malawak yung area. So kayang-kayang ipasok ang mga equipments, unlike with the other layers na hindi na po kakayanin. Okay po. So, continue po tayo. Lakad po tayo doon. Pila ulit. Ganda ng kuweba. Ayan. Good question, ma'am. Kasi pamaya po. History background at Kalinawan Cave. Sa second layer. Sige po, muna kayo. Kaya kaya.
Sandali ya. Tapos kukunin kita. Kukunin mo din ako. Oo, ano lang. Wala na kayo tingnan Bata ko, kasyang-kasya. adventurous na talaga yung anak ko. Lalapit kayo. Ating kunin. Alang slide dito. Slide dyan ako mo. Okay, ingat po, ingat. O, kaloob ka kayo. Gusto mo maglakad? Pero kaya. Di ba kaya? Kendala na yun. Ano, Diyos ko, ay, sisikip na. Troy. Sana ako masikip pa. Part lang. Ayun, hindi. Kaya yung banking nga na eh. Banking. Yung gold mo na winawala, ganito yung pinaghirapan nila. Gold na winawala, ikaw nakawala. Ginala niyo yung gold, kuha mo, parang walang nangyari. Yung pendant. Wala crystal naman kasi. Kaya mo na, itinasasabihan nito ang kahit mo. Mag-tourist. Magsisikap mo yata yung kami kayo. Pero lamig ah. Ayan, gagawin na kaya tapos Kalamig na ano. Volume! Malamig pero namamawis ka mo. Kasi walang halo. Pwede pala sa likod yun. Sa butang, potang natin kang gawang krimen, kaya nito patok mo. Actually, ang pwede yung gagawin. World War II. Evacuation kaya during time. Like for example, yung Ulysses, malakas na hangin. Pero sa earthquake, hindi mo masasabi. Pero as we experience naman, yung mga nagdaang din doon, mga nakaraan, wala naman nagdaang konting damage. Anong bibi? Ayan, so stay tayo for a while dito. So nabanggit ko po kanina dun sa ating orientation na at the second layer po, your visibility, mababa yung sinat makipotang area. So ang hindi ko na napapatunayan sa inyo yung zero visibility po. So may encourage everyone to please turn off your lights. Turn off po, in about 10 seconds lang naman guys. Halina. Quiet po ay na-discovered year 1901 ni Chodo Lapidin and Felipe Matalino. Sila po ay mga naging informer ng guerrilla during World War II. So meaning to say, ang kuweba po ay ginamit dati ng mga Hapones as their puta, lungga, and hospital. Hindi ang dami namatay. Possible. Yan. So ang kuweba po ay dati merong ikatitong layer na ang tagos ay sa Montalban, Rizal, sa Panitinan Cave. Siya po ay lagusan din. Ang naging secret passage or lakbayan talaga ng araw. But unfortunately, nung ang mga panahon ay dumating dito sa Pilipinas para gamitin ng mga kuweba, yung area na yun ay pinasabugan nila para hindi sila matrace dito sa loob. Because prior that, ang cave po ay ginamit dati ng mga Katipunero at mga Amerikanong sundalo. Ayan. Bakit? Dito po sila nagtutungo, dito sila nagpupunta upang pag-usapan ng kanilang mga plano, mga agreement, upang sila ay magkasundo hanggang silang dalawa ay nagkalinawan. Yan. Kaya tinawag nila itong kalinawan. So, hanging-hango po talaga siya sa Tagalog term na dito nagkalinawan or nagkasundo. Ang Katipuneros, o the last Katipuneros na nagtago dito for 6 years. So, siya po yung nagtatag or nag-establish ng Republikang Tagalog na kung saan ang kanyang way kung paano maging bayani ng araw ay kinukuha niya yung mga treasure or yung mga yaman ng mga banyaga. Tignan natin kung paano kayo ka-sexy. Ang challenge mo ay kailangan papasok dun sa butas ng hindi sasayang any part of your body to prove that you are still sexy. Ako hindi na ako tayo na eh. Sumayad kayo, hindi kayo ibig sabihin sexy. Pasensyahan po tayo, judgmental to. Tanggap ko nang hindi ako sexy. Namin, ma'am. Kita na. Ito yung big sis. Pogi oh. Zero. Yung pagka-6-footer ko nini, nasubol na ako. Kaya ko to. Sexy pa ako. Sexy! Bulak.
Oh, to sa'yo. More experience. Alam ko magpatay ka sa gano'n mamamatay ka sa mga. Katawan mo. Pati katawan. Ayan. Yan. Nakakita niya yan naman. Kailangan ko rin talira. Kuya na ito. Suplada. Same time naman. Ayan. Ako. Makakalag yung monster ako. Ayan. So, nandito na po tayo sa dulong bahagi ng second layer na po. Ayan. So, bali po dito sa may part na to, ito po yung exit na. Ayan, may labas na tayo. Paliwanag ko muna, sa likuran ninyo, banda doon kay ma'am, ayun ang way papuntang third, fourth peak. Okay. Ang kasama po sa tour package na nabayaran na ninyo ay first and second layer lang. However, ino-offer namin yan sa mga tourists na hanggang 5 layers at mayroon pa tayong third, fourth, fifth, no? So, considering the fact na ito po ay optional kasi during rainy season po, ito po ay closed. So, hindi siya talaga 100% open the whole year or the whole season. Yan. So, sa third, fourth, fifth po, ayan po ay naka-optional. And then, hindi nakasama sa tour package na binayaran nyo. But it doesn't mean na kapag pupunta tayo doon, ay may panibagong entrance fee and panibagong tour guides fee. It's about donations only. Yan, for the tour guides. Ganun lang po siya kasimple. Kasi ganito po yan. Kaya rin siya naka-optional kasi may mga cases po na meron tayong kasamang senior citizens. Senior. Pregnant. Yan, may baby. PWD. Hindi na kaya huminga. May claustrophobic or whatever. Hindi na nila. Kumbaga, biglang sumama ang pakiramdam. Ayan, ganyan. Kasi doon po sa third layer, we need to make a squat position. May passage doon na kailangan naka-duck walk tayo. Lulusot. And then sa fourth level naman po, mayroon naka-plank na para nakadapa na para makalusot. And then din po sa may fifth, lakad naman. Instagrammable area. So ganun po. Yun po yung pacing doon sa third and fourth. Pwede mo share ka. Sure na to sa sali. Actually, ang third and fourth ngayon okay siya pasukin kasi tuyo po yung area. Before, nung pumunta kami, anong galing naman dito, sir? Ayan. Maputek may tubig. So ngayon, perfect siya i-explore. Pero ganito po yan, ha? Ito po, okay ka naman. Ayan. So, ganito po yan, ha? Hindi po yan sa pilitan, ha? Remember, you have 3 tour guides. So, kapag ganun po, ibig sabihin, pwede mag-divide ang grupo natin. If some of you is willing to go, huwag natin pilitin yung hindi na kaya. Kasi baka mamaya, nasa huli yung pagsisisi. Sabihin, nagbayad ka na, nahirapan ka pa. lang. Hindi kasi baka po may mga ganun silang sitwasyon nararamdaman. Pero kung pakiramdam nyo naman, is kakaya, hindi lang po yan kung pabebe ang turista. Yan, medyo makagis lumusot, hindi kaya hindi na kasi kaya yung gano'n. Ganun po yung ibig ko sabihin doon. Ayan. So, bibigyan po namin kayo ng 3 days na makasama kong tour guide. Babalikan namin kayo dito para mag-usapan. Punta din yung mga araw. Yung mga din na. Ganito po yan. Sino po yung, meron po bang willing? Kami. Kami. Sino po yung hindi willing dito? Maliligo pa tayo. Bilis lang to, mga 5 hours Kung gusto nila, patry na. Sige, try nyo. Para sa susunod. Pag may makwento kayo. Pero promise mo daw na makakapag-alta. 10 minutes na dito na tayo. O sige, dito. Wala pa ipunin yan. Hindi po mapunin. May ano. And di ba nga sabi ko limestones, continuous yung growth. Yung mga part na kung saan yung mga bats po nag-i-stay at nakatira, yun po yung nagde-delay ng formation. So meaning to say, yung po mga rounded or mga rock formation na rounded na yan, na yan, ay according sa body
maraming compositions ng mga paniki. The more na mas malawak yung butas, mas malaking pamilya yung naka-occupy dati dyan. Pero ngayon po, wala na sila because this is the pathway of the tourists. Sila na po yung nag-adjust, na disturb po kasi sila. Ayan. So, yun po yung yun po yung hiwaga about the rock formations and yung mga dati nilang tirahan. Okay, sige. Yung mga mag-e-exit po, ipo-proceed na po ni Mary. Mary, sige na. Or, yan. Okay. Yan. And then, mag-picture taking na lang po kayo dito sa may bukana ng exit. Yan. See you na lang sa grand final. Parang gusto ko ba? Takot talaga sa Cuerva to kahit sa nalungo. Ayun eh. Pero tayo na experience nyo. Ito na nga. Di ba sa amin nalungo ayaw mong pumasok? Ito na kasabali. Yung katawan kundi pang kuweba. Malamit po tamalag na tayo kahit ka. Hindi kasi gusto na daw nilang namangoy sa blue na buto. Ako pupunta ako sa blue na buto. Ilang minutes yung Yan ang ganda Ay, ano lang kayo nilagay sa Pwede mag-video ka. Patayo. Puntahan lang tayo, hindi tayo galing mag-waliwan. Oh, picture. Yeah, video ka patay. Tanggalin mo ng flashlight mo. So, panorama natin. Tuloy mo na yung slide. O YouTube. YouTube ang may universal. Free go. Yay! Nakalabas ako. Okay guys, hanggang dito na lang ang aming vlog for today. Kung bago ka lang sa aming channel, please like and subscribe ang aming channel, Rom's Gin TV Vlog, etc. Thank you and God bless.